Samantala, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdiriwang ng National Heroes Day o Araw ng Mga Bayani na isinagawa sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Si Eden Santos sa report. Binatikos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga tiwali sa lipunan sa paggunita ng Araw ng Mga Bayani. Yan ay matapos muling pangunahan ni Pangulong Marcos ang National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Idiniin ng Pangulo na may iilan pa rin ang mas pinipili ang sariling interes at kapakanan kaysa sa bayan at sa kapwa Pilipino. Anya, kasabay ng paglipas ng panahon ay ang pagsibol ng mga bagong hamon gaya ng korupsyon at pag-abuso sa kapangyarihan na kailangang harapin upang mapanatili ang kalayaan. Tiniyak nito na pananagutin ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Hindi lang pagpapalakas ng ating depensa ang kailangan natin tutukan upang maalagaan ang ating kalayaan. Kailangan din natin labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ng ating lipunan. Dahil hindi lamang salapi ang kanilang ninanakaw, kundi pati ang kalusugan, pangarap at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon na Pilipino. Kaya't hindi natin dapat ipagwalang bahala ang maliliit na panlilinlang sapagkat kung paulit-ulit ito'y pinapalampas natin, unti-unti nitong sinisira ang ating lipunan nang hindi natin namamalayan. Muling hinikayat ng Pangulo ang taong bayan na maging mas mapanuri sa mga mali. Isiwalat ang panloloko at panindigan ng tama kahit hindi ito madali. Anya, ito rin ay pagkakataon upang gisingin ang kamalayan ng kabataan tungkol sa kanilang tungkulin sa bayan. Kung hindi natin maihahanda ang kabataan sa pagtatanggol sa ating kalayaan, ipinagkakanulo natin hindi lamang ang sakripisyo ng ating mga bayani, kundi pati na rin ang kinabukasan ng ating bansa. At sa hangaring ito ang pangako ng inyong pamahalaan. Hindi namin kayo iiwan. Muli namang nagbigay pugay si PBBM sa mga bayani at maging sa mga unsung heroes na hindi natatak sa kasaysayan ng bansa, subalit nag-ambag ng malaki para sa pagtatamo ng kalayaan ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Isa sa mga ito si Teresa Magbanwa o Nanay Isa, ang tinaguriang Visayan Joan of Arc na noong taong 1898 ay ipinaglaban ang kalayaan ng bansa. Sa gitna ng panganib at sa bawat pagsubok, hindi siya sumuko. At hanggang sa kanyang pagtanda, patuloy siyang naging sandigan ng mga sundalo at gerilyang lumaban para sa bayan. Isa lamang siya sa libo-libong Pilipino na nagbuwis ng buhay, seguridad at kabuhayan para sa kalayaang ating tinatamasa. Sa ika-4 na taong paggunita ng Araw ng Mga Bayani sa ilalim ng administrasyong ito ay kinilala pa rin ng Pangulo ang ambag ng mga ordinaryong Pilipino gaya ng mga guro, magsasaka, mangingisda, OFW, healthcare workers, mga manggagawa at iba pa. Ang kanilang araw-araw na paglilingkod sa kabila ng mga hamon ay patunay na buhay pa rin ang diwa ng kabayanihan. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang,